Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at mag-ingat lagi sa panahon ng tag-init. No? Ngayong mga panahon na to, napakatindi ng sikat ng araw. No? At yung init na nararamdaman natin sa kasalukuyan habang ang bidyong ito ay aking ginagawa ay napakatindi. Kaya ito ay nagtulak upang mag-cancel muli ng mga klase. At dahil dyan, syempre hindi yun magiging hadlang upang padaluyin natin yung edukasyon. At narito nga tayo para sa ating pagtalakay para sa araw na ito sa edukasyon sa pagpapakatao. At tayo nga ay nasa ika-4 na linggo na ng ating aralin para sa 4th quarter ng ESP. At ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay pagmamahal sa kapwa. At ito ay ating ipapakita. Kaya handa ka na ba? Samahan mo ko sa ating pagtuklas at muling pwedeng pagninilay kung paano ba natin maipapakita ang ating pagmamahal sa kapwa. Pero bago natin simulan ang ating pagtalakay, magbigay ka nga ng 5 sitwasyon kung saan madalas mong naririnig o nakikita ang salitang tulong. Yan, ano-ano ba yung mga pagkakataon na naririnig natin yung salitang tulong o nakikita nyo yung salitang tulong. So magbibigay ako ng halimbawa. So unang-una kapag may hindi inaasahang kalamidad na tumama sa isang lugar o sa mga probinsya. Dahil ngayon ay panahon ng tag-init, kadalasan ay maraming sunog ang nagaganap kung saan saang lugar dahil sa tindi ng init. So ito yung ilan lamang sa mga sitwasyon kung saan nakikita natin at naririnig ang salitang tulong. So bukod sa aking nabanggit, magbigay pa ng ilang mga sitwasyon na kung saan ito ay iyong nakikita o naririnig. Kaya mo yan. Go, go, go! Sunod naman dito, sa loob ng puso, isulat ang unang tao na iyong naiisip. At bakit mo kaya siya unang naisip? Ayan. So marami tayong minamahal sa buhay, hindi ba? Pero sa pagkakataong ito, nung makita mo ang hugis puso na ito, sino kaya ang unang pumasok sa iyong isipan? Ito ba iyong nanay? Ito bang iyong tatay? O parehas ang iyong nanay at tatay? O halimbawa, meron ka bang sa panahon ngayon, meron ka bang tinatangi o kaya naman ay hindi mo naman masabing in love ka na kaagad, di ba? Kung sinong hinahangaan, halimbawa, pwede rin. O kaya naman ang iyong lola o kaya naman ang iyong lolo. So, sa loob ng puso na yan, isulat mo kung sino yung unang taong naisip mo at bakit siya na ang una mong naisip. Ayan. Para naman sa gawaing ito, magbigay ka naman ng 5 mga dapat na gawin upang maipakita natin na totoo ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ayan, may salitang totoo kasi posible naman na baka hindi totoo o yung sinasabi nating plastic, yung pinapakita mong pagmamahal. O kaya naman pwede rin na pakitang tao lang yung ipinapakita mong pagmamahal sa iyong kapwa. So dito sa gawaing ito, magbigay ka ng 5 na mga dapat gawin para maipakita natin na totoo yung pagmamahal natin sa kapwa. So bukod halimbawa sa hindi ka humihingi ng kapalit, kapag ikaw ay tumutulong, ano pa ba yung paraan kung paano natin maipapakita na tapat, tunay at sincere tayo sa pinapamalas natin na pagmamahal sa ating kapwa.
Sunod, no? Saang mga sitwasyon mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa? Yan, so unti-unti nating tatalakayin, no? At alam ko, sa mga nakaraan yung aralin ay tinalakay nyo na rin yung iba't ibang mga sitwasyon na ito, no? Nabanggit natin kanina kapag nakakaranas ng isang kalamidad, o kaya naman sunog, no? O kaya naman ay may biglaang pagpanaw na hindi inaasahan na siya yung inaasahan ng pamilya. Ayan. So, at napakarami pang iba, no? Na kung saan nagpapakita tayo ng pagmamahal sa kapwa. O kaya naman, hindi lang sa pamamagitan ng pagtulong, pwede rin sa pagbibigay halimbawa ng suporta o moral support sa ating mga kaibigan, sa ating kapatid, no? Kapag lalaban sila sa isang patimpalak, binibigyan mo siya, pinapalakas mo yung kalooban niya. So, isa rin itong paraan sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. At narito na nga tayo, no, sa ating aralin. So, pagmamahal sa kapwa, ipapakita ko. No? Kasi may iba't ibang paraan tayo ng pagpapakita ng pagmamahal, no, o pagpaparamdam. May iba vocal, ibig sabihin sinasabi nila talaga na mahal ko kayo, nagmamalasakit ako sa inyo, nais ko kayong tulungan sa abot na ang aking makakaya. So, ibig sabihin, very vocal siya o sinasabi niya yung kanyang nararamdaman. May iba naman, hindi sinasabi, pinaparamdam, no? At pinapakita sa pamamagitan ng pagtulong, pagsuporta, pagmamalasakit. Yan. So, yan yung ating mga tatalakayin sa linggong ito. So, ano nga ba yung pagmamahal sa kapwa? So, ang pagmamahal sa kapwa ay napapayaman sa pagyakap at pagtugon. Una ay ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa iyong sarili. Sabi nga nila, hindi ka makakapagbigay, no, ng pagmamahal sa kapwa kung hindi mo minamahal ang iyong sarili. Yan. No? Kumbaga, para sa mga kadalagahan natin at kabinataan, no? Yung mga kapatid natin na dalaga, binata, sabi nga nila, kapag nabo-broken hearted sila, no? Di ba parang nabagsakan sila ng langit at lupa. Parang hindi na nila kayang makarecover pa, no? Kasi binigay nila ng buong-buo yung pagmamahal nila doon sa naging kasintahan nila o sa girlfriend o boyfriend nila at hindi nagtira para sa sarili. Kaya yan yung lagi nating binabanggit, no? Unang-una, mahalin ang Diyos at pangalawa, mahalin ang sarili. Kasi kapag minahal mo yung sarili mo, kaya mong pahalagahan kung sino ka. At dahil alam mo kung ano yung value mo, alam mo kung gaano yung halaga mo sa sarili mo, hindi ka basta-basta magtitiwala sa kung kani-kanino at magmamahal ng basta-basta. Kasi hahanapin mo yung worthy doon sa pagmamahal na ibibigay mo. Kasi ganun mo pinapahalagahan at minamahal ang iyong sarili. No? Na kahit nasaktan kanino man o kayang-kaya mo yung malagpasan kasi unang-una sa lahat, mahal mo ang iyong sarili, no? Unang-una ang Panginoon, sunod yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan. Mahalagang kilalanin ang paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa ay isang mahirap na hamon, tama. Hindi madaling magmahal ng kapwa, no? Kasi sabi nga, mahalin mo yung kaaway mo. Paano mo naman yun gagawin, di ba? Kaya sabi dito, isang mahirap na hamon. Kasi sa kabila ng lahat ng yun, kailangan sabi, mahalin natin ang ating kapwa. Ayan. So, ilan yan sa mga pagsubok na kailangan mong harapin habang ikaw ay tumatanda. Okay. So, sa halip, kinakailangan nito ang kawalang pag-imbot ng iyong buong pagkatao. Kinakailangan na ipakita mo ang paghahabag, empatiya, no? Yung kumbaga, pag sinabi mong empatiya, nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. Kapatawaran at serbisyo at para sa iba, pati na rin ang matugunan ng kanilang mga pangangailangan. Diba? Kasi nabanggit natin ng mga nakaraang aralin,
Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, responsibilidad natin yung isa't isa. Yan. So, kung may mga pangangailangan yung kapwa natin na kaya naman nating tugunan, no, bakit naman hindi? Pero syempre, sa kabila nito, kailangan pa rin tayong maging maingat dahil sa panahon ngayon napakaraming mapagsamantala, no? May ilan na sinasamantala ang kabutihan ng iba. Kaya nadadala rin yung iba na tumulong sa kapwa. Kasi nga, minsan na silang gumawa ng mabuti pero sa halip, niloko sila. So, iyon yung ilang mga factors, no, na nagiging hadlang kung bakit, kung yung nagiging hadlang para makatulong tayo sa kapwa natin. Kasi may ilan talaga na nanloloko. Unang, matapat na mahalin ang ating kapwa, dapat kang magbigay na, upang matapat na mahalin ang ating kapwa, kailangan daw magbigay ng mga sumusunod. Ano kaya ito? Okay, una, pakikiramay. Lahat tayo ay may iba't ibang pinagdadaanan at iba-iba rin minsan ang ating pananaw at karanasan sa mga magkakatulad na pangyayari. So, ayan. So, ito yung hindi yung sa pakikiramay kapag may nagdalamhati dahil nawala ng mahal sa buhay. So, ibig sabihin, lahat tayo may iba't ibang dinadala sa buhay, no? Maaaring masaya yung kausap mo, pero sa likod nito, baka meron siyang tinatagong problema, no? Na ayaw niya lang ibahagi sa'yo, no? Kumbaga, dinadaan na lang nila lahat sa patawa, no? Sa biruan, para makalimutan nila yung kanilang problema. Pero kung ikaw ay tunay na kaibigan, no? At talagang nagmamalasakit, makikita mo yun, no? Sa likod ng mata niya, na baka may dinadala siyang mabigat na problema. Ayan. So, mahalaga na makiramay tayo, kumbaga, i-comfort natin sila, no? Lalo na kapag may kaibigan tayo na alam natin, no? Damayan natin sila kung ano man yung pinagdadaanan nila sa panahon na yun, no? O sa kasalukuyang sitwasyon na yun. So, sabi nga, hindi lang naman maraming paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at isa rito ay yung pagdamay, no? O pakikiramay sa damdamin ng isa nating kapwa. Ayan. So, kung sa araw na yun ay hindi maganda, no? Yung may pinagdadaanan siyang problema, so damayan natin siya. No? Gumawa tayo ng paraan para naman sa gayon ay gumaan yung kanyang pakiramdam. Huwag tayong manulsol. Halimbawa, may nag-away tayong kaklase. Sa halip na pagbatiin, sinulsulan mo pa. So, lalo pang lumaki ang problema. Okay, sunod, kabutihan. Ang pagiging mabuti, isa sa mga pundasyon ng pagmamahal. Ayan, no? So, ang paggawa ng mabuti ay pagpapakita na rin at isa itong matibay na pundasyon ng pagmamahal. Kasi hindi mo gagawa ng hindi maganda ang isang tao na mahal mo, di ba? Kapag mahal mo, hindi ka gagawa ng bagay na ay kasasama ng kanyang kalooban. Kaya naman, ang gagawin mo, gagawa ka lang lagi ng mabuti. Yan. Kaya, di ba, yung ating mga kababaihan na sinusuyo, no, nung mga manliligaw nila, kaya sila nai-in-love o na-fall kasi lahat ng ginagawa ng mga manunuyo niya ay puro mabuti. Yan. So, yung mga mabuti na yon, nagawain, mga good deeds na yon, nag-iipon-ipon at kapag lumaon, no, ito yung nagiging pundasyon para makabuo ng pagmamahal. Yan. Sa isang tao. So, kahit sabihin natin, hindi na yung nagliligawan. Kahit na yung sa magulang at anak. Ang magulang hindi gagawa ng isang bagay na ikasasama ng kanyang anak. No? Kaya yung mga mabubuting gawa na ito ng ating mga magulang sa atin, no, yun yung nagiging pundasyon ng matindi talaga na pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. At syempre, pag nakita ng anak yun, 'di ba? Yun din yung nagiging pundasyon ng bata para mahalin niya talaga ng
buong-buo yung kanyang magulang. O, diba? Laging sa kabutihan nagsisimula ito yung nagsisilbing pagsibol, no, ng pagmamahal. Kaya lagi tayong gumawa ng mabuti sa kapwa para ang lahat ng nakapaligid sa atin ay nagmamahal sa atin. Okay, pagbabahagi o yung pag-share. Sa mabilis na pagtanggap natin ng isang bagay, maaari itong alisin ang ating mga pagpapala ay hindi atin upang magtipid at magpakasawa. Yan. Yung sinasabing share your blessings. Kung meron ka, magbahagi ka. Kasi the more you give, the more you receive. Diba? Lagi natin sinasabi yan o maririnig sa ating magulang o kung sino man na mas nakakatanda sa atin, mas maganda na ikaw ang nagbibigay kaysa sa ikaw ang binibigyan. Hindi ba? Kapag tayo ay mapagbigay sa kapwa, mas malaki at maraming biyaya ang darating sa atin. So, ganun lang siya kasimple. No? Ang mga bagay dito sa mundo ay hindi sa atin, kaya naman dapat tayo ay magbahagi. Okay? No? So, kung ikaw ay may ekstrang pagkain at meron kang kaklaseng walang pagkain, pwede mong bahaginan, no? I-share. No? Pero syempre, kailangan bukal yun sa iyong kalooban. Kasi kapag hindi naman bukal sa kalooban mo, wag na lang. Kung magtatanim ka rin pala ng sama ng loob. So, ang dito, no? Kumbaga, ang mga biyaya na mayroon tayo, mas maganda kung ito ay ating binabahagi sa ating kapwa. Pagpapatawad o forgiveness. Ang Diyos nga ay nakakapagpatawad. Bakit tayo ay hindi? So, ito malalim to, no? Kasi iba-iba yung degree o lalim, no, nung salitang pagpapatawad. Kung ito ay sa kaklase natin, no, na may nakagawa na hindi maganda sa atin, so patawarin na lang natin. Kasi lalo sa kabataan, no, kumbaga napakadali talaga magpatawad. So, syempre, sabi nga nila, yung mga sayings ng matatanda, no, you can forgive, but you can never forget. No, may ibang batang ganyan, matandain sila, no. Papatawarin nila yung kaklase nila, pero hindi nila makakalimutan yung ginawa sa kanila. Ito yung isang matinding, ang tawag dito, yung mabigat to at malalim, no? Lalo na halimbawa kung ang pinag-uusapan nating issue ay bullying. Madaling humingi ng patawad at magbigay ng pagpapatawad sa taong nambully sa'yo, no? Sa isang bata. Pero yung sugat na ibinigay mo dun sa bata na binuli mo, kaklase mo na binuli mo, may mga bata na hanggang pagtanda, dala-dala nila yun. No? At nag-iiwan yun ng sugat sa puso nila. Although sabi nga dito, ang Diyos nga nakakapagpatawad, bakit tayo hindi? So, sino nga ba tayo para hindi magpatawad? Kung tayo nga paulit-ulit na nagkakasala pero pinapatawad tayo, sino ba tayo? Pero sabi nga, sige, patawarin natin, pero may ibang nagsasabi, time is the ultimate healer, no? Panahon lang ang makapagsasabi kung kailan ka gagaling doon sa sugat na iniwan sa'yo ng isang tao na nakapanakit sa iyo. Pero, wag pa rin natin ipagdamot yung pagpapatawad sa ating kapwa. Serbisyo, ipaalam sa kanila na nandyan ka para sa kanila kung kailangan nila ng anuman. Kung gayon, tunay na nandyan. Ayan. So, kumbaga laging maging available sa oras naman na ikaw ay kayang magbigay ng tulong o magbigay ng serbisyo. So, lagi tayong maging bukas doon. Ano? Kumbaga, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, nandito lang ako para sa'yo. Yun. Pero yung iba, pwede kitang tulungan kahit saan maliban sa pera. Laging ganyan yung biroan, no? Kumbaga, tutulungan kita lahat ng pwede kong itulong sa'yo. Sige, wag lang sa pera. So, syempre, ibang usapan yun. So, wag na natin yung talakayin. So, yun. Kung may mga bagay na sa tingin mo ay serbisyo kung maibibigay, halimbawa, pwede kang magturo ng libre, no? Sa mga kaklase mong hirap na hirap sa math, no? So, yun yung mga serbisyo na tinatawag na pwede nating ialay, no? Bilang pagtulong at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.
pagdarasal para sa kabutihan ng kapwa, ang panalangin o ang pagdarasal sa ating Diyos ay pagpapatunay na tayo ay may malakas at matibay na pananampalataya sa Diyos. Yan, syempre, ito yung pinaka madaling gawin, no? At may pagpapakita natin yung pagmamahal natin. No? Masarap sa pakiramdam na may nagdarasal para sa iyo. No, yung pinagdarasal yung kabutihan mo, yung pinagdarasal yung tagumpay mo. So, yun yung para sa akin, isa sa malaking blessing na pwedeng ibigay sa iyo ng kapwa mo. No, na ipagdasal kung ano yung mga hiling mo. Yan. So, kung hindi man tayo makatulong pinansyal, no, sa mga taong nangangailangan ng tulong, hindi man tayo maibigay natin yung ating serbisyo, hindi mo man maibigay yung pagpapatawad mo sa kapwa, so yung panalangin na lang para sa kanilang kabutihan ay isang napakalaking bagay at malaking pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Yan. Ang pagdarasal para sa ating kapwa ay nagbibigay ng kaluwagan sa kanilang mga pinagdadaan ng problema o issue. Mas madali raw nalalagpasan ng isang taong isang problema kapag maraming nagdarasal para sa kanya. Diba? Na mairaos niya, na malagpasan niya yung anumang pinagdadaanan niya. Kaya sabi nga napaka-powerful ng prayer. Diba? No, prayer can move mountains. Kung maraming taong nagdarasal para sa tagumpay mo, no, imposibleng hindi ka magtagumpay sa buhay. Kasi marami ang nananalangin para sa iyo. So, dito na tayo sa mga gawain, no? Yung mga una, yun yung mga ating balik-aral at ilan sa mga gawain bilang isa. Ito naman ang gawain bilang dalawa. So, lagyan ng puso ang pahayag kung wasto at broken heart naman kung hindi. Ayan. So, ipa-flash natin ang ilan sa mga gawain. Para naman sa ating pagtataya, lagyan ng puso, ayan, ganun pa rin ang pahayag kung ito ay tama at broken heart kung hindi. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Sana ay may natutunan ka at huwag kalimutang gumawa ng mabuti sa araw-araw at ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Simulan mo syempre dapat na mahalin ang Diyos unang-una sa lahat. Sunod mong mahalin ang iyong sarili, ang iyong pamilya, magulang, kapatid at bago ka magmahal ng iyong kapwa. So, ako si Teacher Aiza. Maraming salamat sa pagsama sa ating aralin para sa linggong ito sa ES. Hanggang sa susunod at shout out sa lahat ng mga mag-aaral na nagko-comment sa ating mga video. So, yung iba nasasagot ko, yung ibahin na heart ko. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating mga video lesson. So, God bless at magkita-kita tayong muli. Paalam!